Ayan. Ang lakas po ng mic ko, no? Pwede po bang pakihinaan po namin? Kasi sobrang, hindi po. Baka po kasi mag-Montano Hall na po tayo pag ganito po kalakas yung mic ko. Ayan. So, wait lang po. Where's my... Praise, 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 praise. Hello, hello. Ayan, bago po tayo mag-worship at sumamba sa ating Panginoon, inaanyayahan ko po muna na ang bawat isa ay tumayo at pwede po ba yung mga taong nasa likod po, pwede pong occupy the seats in front para po hindi po tayo makagawa ng mga istorbo mamaya para galangin po natin ang presensya ng Panginoon. Ayan, sabi po, alam ko pa maraming best nyo na itong narinig tuwing nag-uumpisa tayo ng mga kantahan, ng mga worship. Kumbaga parang ito yung trademark ng worship team sa pagbabasa. At sabi po nito sa Salmo, chapter 150, verse 1 and 2, tapos 5 and 6 po. Sabi po dito, purihin ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang templo, purihin niyo siya sa langit, ang kanyang matibay na tirahan. Purihin niyo siya dahil sa kanyang dakilang mga ginagawa, at purihin niyo siya dahil sa kanyang kapangyarihang walang kapantay. At sabi po sa verse 5, purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga matutunog na mga pompyang, at ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Ayan, kalabitin nga natin yung katabi natin at sabihin natin, buhay ka ba? Buhay ka ba? Buhay ka ba? Buhay ka. Ayan. Ang bawat isa ay buhay, kaya ang bawat isa ay magpupuri sa Panginoon. Amen? Ang lahat ng may buhay ay magpupuri sa Panginoon. Even our online viewers, kayo ay buhay, kaya tayo ay magpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Come on, church, clap your hands. Lahat naman, hininga, purihin ang Panginoon. Lahat naman, hininga, purihin ang Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. In the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Hallelujah! I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. Hallelujah. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, praise the Lord. I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul. Praise the
in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, I'll praise when surrounded. Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I praise when I do. I'll praise cause I know you're still in control. Hallelujah. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my praise soul. the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I Buhay ba ang keep Diyos it? mo, kapatid? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. I'll praise cause you're sovereign. I'll praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I'll praise. Praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated a grave. Praise cause you're faithful. Praise cause you're Minsan true. pa, I'll praise. Praise cause there's nobody greater than you. I'll praise. I'll praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated a grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my Praise soul. the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it I inside? won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it I inside? won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I I keep won't it be inside? quiet. How could be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything, Let every day, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Let every day, let us pray. Praise the Lord, praise the lahat ng Lord. man, lahat ng man, Hininga, purihin na, Panginoon. Lahat ng man, hininga, purihin na, Panginoon. as long as I'm breathing,
I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I give it a I sign? won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I give it a I sign? won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I give it a sign? Praise the Lord! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Pick me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the He picked me up. Savior. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know. He told me that I was not alone. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up, He turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah! Come on, church, shout your praise. Shout your praise to Jesus. Hallelujah! Shout your thanksgiving to our Lord. Hallelujah! Hallelujah! Lord, you deserve all these praises, O God. Lord, karapat-dapat ka sa aming mga pagpapasalamat, Panginoon. Dahil gumagawa ka, Panginoon. May ginagawa ka, Panginoon. May ginawa ka na, Panginoon, sa aming mga buhay. Alam na alam namin yan, Panginoon, dahil ang pangako mo ay hindi nabibigo. Sinabi mo rin sa iyong salita, Panginoon, na flawless ang inyong salita, Panginoon. Kaya nagtitiwala kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon,
sa nag-iisang Savior, O God, sa nag-iisang Master ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Holy Spirit. We thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself with light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself with light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age through age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God is three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po
dahil meron kaming Diyos na madaling lapitan, Panginoon. Malaya kaming kausapin kayo, Panginoon, O God. Lord, salamat po sa biyayang ito, Panginoon, na kami ay makakalapit sa trono ng biyaya niyo, Panginoon. Nilalapit po namin sa iyo, Lord, ang aming bansa. Kayo na may kakayanan, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa aming bansa, maging sa aming lalawigan, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa pag-iingat nyo, sa protection nyo na ginagawa sa aming bansa, na sa likod na aming mga pinagdadaanan, Panginoon, ang Pilipinas ay nananatiling nakatayo pa rin, Panginoon. Inilalapit po namin sa iyo, Lord, ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon, maging ang kinabukasan ng mga bata, Panginoon. Inilalapit po namin sa iyo, Panginoon. Aming Amang Diyos, Lord, kayo lamang po ang kayang gumawa, tunay na nakakaalam, Panginoon, kung ano ang mabuti para sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa banal na Espiritu na siyang laging nagpapalakas sa aming lahat, Panginoon. Patuloy pong mahayag kayo sa bansang Pilipinas, sa lalawigan ng Cavite City, Panginoon, at nagpapasalamat po kami sa mga pagpapalang iyong binibigay, Panginoon, maging sa iglesia, Panginoon, O God, Lord. Salamat po. Itinataas po namin sa iyo, Lord, ang regada bukas, Panginoon. Lord, patuloy po kami magdideklara, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon. Lord, ng katahimikan, Lord, na wala pong anumang mangyayaring masama, Panginoon. Lord, talagang tinatalian po namin, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kalaban, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa lalawigan, sa aming bansa, Panginoon. Lord, kayo na makapangyarihan, Lord God. Lord, salamat po. Patuloy ka naming sambahin, purihin, at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, God bless you po. God bless you, JG San Antonio. At God bless you din, online viewers. Kung napagpala ka ng Panginoon, comment mo, Amen. Wow, engagement. Engagement na sa social media. Ayan, so dahil po ang Panginoon po ay mabuti at gumagawa, meron po tayong 2 bago. Ayan, thank you Lord. Kanina po sa first service, meron po tayong 5 bago. At hindi talaga tumitigil na gumawa ang Panginoon. At yan ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga palakpak, para i-welcome ang ating kapatid na si Laika F. Parado. Ay, ganyan. Palakpakan nga po natin ang Lord. Ayan. At ang pangalawa po ay si Ayana Mitch o Tiamson. Thank you, Lord. Parang hindi naman ganyan eh. Palakpak ka ng mga taga-JG, Woo! Ayan. Palakpak para sa Panginoon. At sila po ay in-invite ng ating kapatid na si Sister Norma. God bless you po, Sister Norma. God bless you so much po. At ang Panginoon po ay karapat-dapat na itaas sa ating mga buhay. Amen po ba? At naniniwala po ako na may ginawa po ang Diyos sa buong linggo. Kaya sino po ang matapang na anak ng Diyos na magtataas sa Kanya ngayong hapon? Sino po? Ay, meron po kaming raffle dito. Hindi, wala po. Ayan. Sino po ang magtataas sa Panginoon? Ayun, si Teacher Jelani. Thank you, Lord. Hello. Praise God. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Gusto ko lang po itaas ang Lord at magpasalamat sa Lord. Kasi po nitong nagdaang week, nagkaroon po ako ng sakit. Yung asthma ko po, di ba po may hika? Ayun nga po, yung sa iba po na nakakalam na may hika po ako. Then, nung Tuesday po, iba na po siya. Talagang hindi ko po maintindihan, talagang hirap na po talaga yung paghinga ko. Then Tuesday night, Wednesday po kasi, yung TOD, alam ko hindi ako nakaten. Then Tuesday night, gabi, iba na po yung nararamdaman ko, talagang hirap na po yung paghinga. Although may po ako spray na ginagamot, then madaling araw, hindi ko po maintindihan, parang nag-aano na po yung heart ko. Parang wala pa akong nasasabi, kundi in Jesus' name talaga.
Kasi yung sitwasyon ko na po yun, alam ko anytime po talagang wala na po talaga, hindi na po siya nagpa-function. Hindi ko na po magising yung father ko kasi nasa baba ako. And yung anak ko po tulog. Talagang lumuhod na po ako sa Lord. Lord, I surrender my life to you. Kung oras ko na po ngayon, Lord, bibigay ko yung buhay ko ngayon. Pero ang tapat po ang Panginoon, nakapagpahinga po ako. Then pagising ko po ng morning, nag-take po ulit ako ng gamot. Then tulad po ng ginagawa ko yung fasting kasi po yung rice, ano rin po talagang pinaalala sa akin ng Lord, yung sobrang rice po, tsaka yung talagang pag-i-stock ng medicine po sa akin. Then, yung tinataas ko po ang Lord sa kabutihan niya, talagang ang Lord po ay nagpapagaling. Tawagin lang po natin ang pangalan niya. Wala man po akong gamot. Yung gamot ko talaga ng sitwasyon na yon. But yung talagang yung pangalan ng Panginoon, in Jesus' name na sinasabi ko, nung araw na po yun, yung heart ko po naging okay po siya. Nakatulog po ako ng maayos. Talaga pong napakabuti po ng Panginoon. Amen. Glory to God. Ayan, God is our healer and Jehovah Rapha. Ayan, meron pa po ba? Last call po. Ayan, so dahil wala na po. Ay, online viewers, you can comment your testimonies po sa baba. Wow. Grabe naman ang anggi. Ayan, meron daw po pala si Sister Milet. Thank you, Lord. Bago po siyang magpapatotoo sa atin. Hapon po sa inyo. Hindi lang po ako ngayon nagsimba dito. Kaya lang po, nakakaroon po ng problema. Meron po akong isang kapatiran na lagi niya po akong sinasabi na basahin ko raw po yung Joshua 9 or 10 po na magpakatatag ka at lagi kitang kasama. Yun po ang pinanghawakan ko na binigay po ng kapitbahay po namin. At ako po, lahat po ng karamdaman ko po, binigay ko po lahat kay Lord. Lahat po ng problema ko, binigay ko po lahat. Siya na po ang bahala sa mga karamdaman ko. Lord po, binagaling niyo na po ako mula ulo hanggang talampakan po. Thank you po. Amen. Thank you, Lord. At alam po natin na Sister Milet na ang Panginoon po ang gagawa. Ayan. At tawagin na po natin ang ating pastor para ipakilala ang ating magsasalita. God bless you po. Amen. Purihin ng Diyos, sa hapong ito ay handa po natin yung puso at kaisipan natin. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Ayan. So may dahilan ng Lord bakit Kanya pinili at lalo nating mauunawaan yan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita na ihatid po sa atin ang Kanyang lingkod, anak, na talagang matapat na naglilingkod sa Diyos for more than o around 20 years na. Siya nakakaalam. 10 years pala, sorry. So, active na active po siya sa JG Tansa. At talagang sa kanyang buhay, napatunayan niyang pinili siya ng Panginoon. Tawagin na po natin si Brother Jerwin Di Pedro. Thank you, Pastor. Yan. Sa lahat po ng di nakakakilala sa akin, ako po si Kuya Jerwin ng Jesus the Great I Am Tanza. At sa mga online viewers po natin, you can comment down below ng Amen para po sa ating mga engagement at patuloy na ipakita po natin ang alab ng isang tunay na Kristiyano sa ating pamumuhay. Amen? Amen. Naniniwala ka ba kaya ka nandito dahil may isang magandang dahilan ang ating Panginoon sa iyong buhay? Amen. Sumigaw nga po ng malakas na amen. Amen. Glory to God. Ako na po yung kukuha. Kinuha ko na po yung clicker. Yan. Praise the Lord. Bago po ako magsimula, gusto ko po muna magsimula sa isang patotoo. Kaya na hindi ko po ito nagawa. Nung ako'y tinawag ng Panginoon, pabalik sa Kanya, ako po ay magka-24 years old ako noon. 30 plus na po ako ngayon. 30 plus, parang sunblock lang po. Ayan. Di ba? Parang sunblock lang po. At itago na po natin sa plus yung aking edad. Malaki pong pasasalamat ko sa Diyos na ako'y tinawag niya. At maraming pasasalamat din po sa Panginoon na ako ngayon ay nagagamit niya. At hindi lang po yun. Ako ay nagamit ng Panginoon sa pagkakataon na hindi ko alam na ito pala ang gagamitin ko sa kaharian ng Diyos. Na ako ay magdadala ng kanyang salita at patuloy na ihahayag ang kanyang kabutihan. At dito sa mensahe na gustong ipahayag sa atin ng Panginoon, dito po sa patuloy kong paglilingkod sa ating Diyos na buhay, nakita ko po yung kakayanan kong gawin na hindi ko nakita nung ako po ay lumalaki.
Pero nung ako po ay naglingkod sa Panginoon, nakita ko po yung seed of potential na meron ang aking buhay, na nakuha ko at natanggap ko mula sa Panginoon. Kaya ngayong kapatid, ngayong hapong ito, sa lahat din po ng ating mga nanonood sa online, nawa po ay mabigyan ako ng pagkakataon to open the seed of potential sa ating mga buhay. The power of your potential. Sabihin mo sa iyong katabi, meron kang potential, kapatid. At sa ating mga online viewers, you can comment down below, meron kang potential. Amen. Hallelujah. At para po mas maunawaan natin, ano ba yung potential na meron tayo? Ano ba yung potential na ibinigay sa atin ng Panginoon? Makikita po natin yan sa salita ng Panginoon sa Luke 8 verses 8 and 15. Sabi po dito sa English, "Yet some of seeds fell down into good, fertile soil, and they grew and flourished until they produced more than 100-fold harvest, a bumper crop." And Jesus added, shouting out to all who would hear, "Listen with all your heart, and you will understand." Verse 15, "The seed that fell into good, fertile soil represent those lovers of truth who hears it deep within their hearts. They respond by clinging to the word, keeping it dear as they endure all things in faith. This is the seed that will one day bear much fruit in their lives." Sa Tagalog po, mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tig-iisang daan. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, "Makinig ang may pandinig, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga." Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming kalagitnaan. Ikaw ang dahilan bakit kaming lahat ay naririto, Panginoon. Maganda ang plano mo, Panginoon, sa aming mga buhay. At alam namin, may inilagay ka sa aming mga puso, kaya kami naririto, Panginoon. Kaya ang nilagay mo sa aming mga puso ay pagbungahin mo, Panginoon. Ikaw po ang magpalago nito at tulungan mo kaming makita ang mga bagay na hindi namin nakikita sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kaming makita, Panginoon, yung pwede naming gawin sa napakalaki mong kaharian dito sa lupa, Panginoon. At banal na Espiritu, ikaw ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, gumabay at magbigay sa amin ng karunungan para ang mga bagay na ito ay maintindihan namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang goal po na, sige po palakpakan natin ang Panginoon. Sa ating lahat po, kung ikaw ay bagong manonood o bagong follower ng Jesus the Great I Am o bago ka dito sa lugar na ito, gusto po natin sa araw na ito o sa mga oras na ito, ma-identify natin ano ba ang magandang lupa ng ating buhay na pwedeng pagtaniman ng salita ng Diyos. At saan ba ito dapat mailagay kundi sa ating mga puso? At ano ang kailangan nating gawin? Matukoy at maunawaan ang magandang dulot ng potensyal na yan na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. At higit sa lahat, mapangalagaan. Tayong lahat ay mahikayat at madala sa magandang balita ng Panginoon na nais niya sa ating buhay. At higit sa lahat, magkaroon ng saysay ang ating buhay. Amen? At ano daw po ang gustong malaman na maunawaan natin sa hapong ito? Your potential is relative to your purpose. Yung potential na meron ka daw ay kaugnay nito ang yung purpose sa buhay. Kaya po, bakit ka naririto? Bakit tayo nabubuhay? Kasi meron tayong layunin. At ang layunin natin ngayon ay ang makilala ang Panginoong Yesus sa ating buhay at makita ang ating potensyal na merong ipinagkaloob ang Diyos sa atin. Amen? Ano daw po yung potential na yan? Yung potential na yan is the ability to make greatest use of your life. Sa Tagalog po, ang kakayahang gamitin ng husto ang iyong buhay, kapatid. Wala dito sa ating kalagitnaan ang makapagsasabing ang ating buhay ay basura. At kung ikaw ay may narinig may nagsabi sa iyo
na wala kang mararating, wala kang magandang dulot, wala kang pangarap, wala kang kakayanan, kapatid, nagkakamali po ang lahat ng nagsabi na yon sa'yo. Naririto ka dahil sinasabi sa'yo ng Panginoon, meron siyang magandang plano sa buhay mo. At higit sa lahat, mahal na mahal ka ng Diyos. Iniibig ka niya, kaya kaya niyang iwanan ang kalangitan, namatay sa krus at muling nabuhay dahil ganun ka niya iniibig. Amen? Amen po ba dyan? Naniniwala po ba kayong mahal kayo ng Diyos? Amen. Kung naniniwala po kayo dyan, mga online viewers, you can comment down below, Amen, mahal ako ng Diyos. At tayong lahat na naririto, mahal tayo at iniibig tayo ng Panginoon. At pansamantala po nating iwanan yung potential na meron tayo na pinag-uusapan. Alamin muna natin ano yung mga humahadlang sa potential na yon para hindi natin magawa o para hindi natin makita yung magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Una, may tinatawag po tayong potential dormancy. Ito po yung warning sa isang Kristiyano. Alam po natin kung ano ang ating pagkatawag, alam naman po natin kung ano yung pwede nating gawin. Pero merong humahadlang sa ating kalagitnaan para hindi natin makita ang magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Una, yung seed of potential is asleep, waiting for proper activity to awaken it. Meron po tayong potensyal, pero hindi natin alam kung paano gamitin. Meron tayong kakayanan, pero hindi natin alam kung paano gawin. At nangangailangan po ito ng isang bagay para magising yung potensyal na meron tayo sa ating mga buhay at yung potensyal na yan ay maaaring magamit ng Panginoon para sa pagpapalawak ng kanyang kaharian dito sa lupa. Naniniwala ka ba dyan? Sabihin mo sa iyong katabi sa kanan, kapatid, meron kang potensyal sa kaharian ng Diyos. Lingon ka naman sa kaliwa, sabihin mo, kapatid, meron kang potensyal sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya kung ikaw ay bago, kapatid, meron kang potensyal sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw naman ay matagal nang naglilingkod sa Panginoon, kapatid, huwag kang mag-alala. Hindi ka gustong isang tabi ng Panginoon dahil meron ka pa ring magagawa sa kaharian ng Diyos. Higit sa lahat, kung ikaw ang pinakabata sa lugar na ito, meron kang potensyal. At higit sa lahat, yung ating mga young at heart, huwag po kayong mag-alala dahil meron din po kayong potensyal sa ating Panginoon. Amen? Sa ating mga viewers, meron tayong potensyal na gustong ipakita sa atin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya yung potensyal na natutulog sa ating mga buhay ay gigisingin ng Panginoon upang magawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ano pa daw po yung humahadlang para hindi natin makita yung potential na meron tayo? Pangalawa po, the seed is supplied with everything needed to grow but doesn't. Nandyan naman daw po ang lahat ng supply sa atin para mag-grow. Binibigay naman po para sa atin yung kailangan nating materials. Sino po dito mga estudyante? Meron diyang mga materials na ibinibigay ang inyong mga teachers, pero minsan di ba po minsan parang ayaw niyong gawin. Pero ang katotohanan, lahat ng materials, lahat ng mga bagay na kailangan gawin ay naibigay na. Pero nasa tao yung gawa kung gusto niyang gawin yung binigay ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Nasa atin ang pagdidesisyon. Sino po dito ang nagnanais lumago sa kanilang potensyal? Sumigaw ng amen. Amen. Praise the Lord. Ang taas po ng energy ninyo. Amen. Yan po yung napakasarap sa aming mga nagsasalita dito sa ating kalagitnaan na pag yung energy po ninyo ay ganun din kataas. Amen. Kaya po sa ating mga kapatid na naririto ay talagang maging engaging yung ating ang ating discussion ngayon na pag para sa inyo ang salita ng Panginoon, you can say amen, at para sa ating mga viewers, you can type amen, and you can comment down below. Hallelujah. Ipagpatuloy po natin. Ano pa? I-distinguish po natin. Patuloy nating alamin ano yung mga hadlang na yan. May dalawang uri ng hadlang. External factor at saka internal factor. Alamin natin, ano ba yung external factor? Una, kung alam po ninyo yung binhi ng potential na meron ka, kapatid, sabi dyan, yung external factor, nothing can penetrate the outer shell. Kung nakakita na po kayo ng buto ng isang prutas o binhi, di ba po meron niyang outer shell? Meron niyang nakaharang bago sumibol yung kanyang suloy. Saan nakalagay dyan?
nothing can penetrate. Hindi daw siya maka-breakthrough. Pero ang kailangan para maka-breakthrough yung loob ng shell, kailangan daw po ng breakings. Pansinin po ninyo kapatid, binigyan tayo ng seed of potential ng Panginoon para malaman natin yung seed of potential na meron tayo. Minsan kailangan ng breakings. Di ba po? Minsan sa pagsubok, doon natin nakikita kung ano yung purpose ng buhay natin. Minsan sa mga problema, doon natin naiintindihan yung kailangan nating gawin sa buhay. Sa eskwelahan po, baligtad. Kailangan munang mag-aral bago mag-exam. Di ba po? Kailangan mo munang mag-review para may isasagot ka. Sa Panginoon po, exam muna bago mo maunawaan kung ano yung gustong lesson mo, gustong lesson ng Panginoon sa iyong buhay. Di ba? Kailangan mo nating pagdaanan yung mga bagay na mabe-break tayo, masusugatan tayo, or even na para ang hirap ng sitwasyon para makita natin, para makapenetrate yung breakthrough sa ating mga buhay. Nagkakaintindihan po tayo. Pangalawa naman po, internal factor. Ano po yung internal factor? May mga certain condition na yung binhi ay okay naman yung binhi, okay naman yung seed, okay naman yung buto. Kaya lang, may problema. Underdeveloped, immaturity, o sensitive yung binhi sa light, sa heat, or cold. Anong kailangan gawin pag ganito? Kailangan daw gawin ay magkaroon ng seed stratification. Ano po yung stratification? Kailangan po ng seed development o seed process para ma-mature, para ma-develop, para mawala yung sensitivity ng binhi. Tayo rin po, kailangan din po, bilang isang Kristiyano, kailangan din po nating dumaan sa process para tayo po ay ma-develop. Ngayon po, paano naman po ma-develop ang isang Kristiyano? Kaya po tayo uma-attend ng Sunday service. Kaya po tayo nandito para maunawaan ang salita ng Diyos at higit sa lahat makilala ang Panginoon na meron tayo. Dine-develop po yung pagiging Kristiyano natin. Pinaprocess po yung pagiging Christ-likeness sa atin. Yung pagiging Jesus ni Kristo sa ating buhay ay dine-develop. Paano naman po pag gusto mong mag-extra level of service sa Panginoon? Gusto mong maglingkod sa Panginoon? Meron po tayong tinatawag na School of the Workers sa loob ng simbahan. Kaya po, sa lahat po, ine-encourage ko po kayo kung gusto nyo pong makilala ang Panginoon, meron po tayong Good News Series. Ito po kung saan makikilala natin sino ang Panginoon, ano ba ang Diyos sa buhay natin, at ano ba ang nagagawa ng Diyos sa buhay natin. Meron pong paano mamuhay ang Kristiyano, Christian Living Class. Gusto ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos, tayo ay namumuhay. At kung gusto mo pang mag-extra level of service sa Panginoon, gusto mo talagang ibigay ang paglilingkod sa Diyos, meron po tayong School of the Workers. Kung saan tuturuan ka, ide-develop ka, paano maglingkod sa Panginoon. Kung paano ibigay ang ating buhay na wagas at ganap para sa Panginoon. Kung siya, naibigay niya na yung parte niya, bumaba mula sa kalangitan, John 15:16, at namatay at muling nabuhay para sa atin ngayon natatawag sa Panginoon ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayong lahat nandito. Kaya po ako din ay nagsasalita ngayon sa inyong harapan para ipakita at ipahayag sa inyo na may Diyos na namatay at muling nabuhay na nagmahal sa iyo para ikaw ay iligtas. Para yung binhing tinanggap mo, the seed of life, the seed of faith, at higit sa lahat, the seed of salvation na meron sa ating mga buhay ay mag-grow. Gusto ba natin yung seed ng salvation sa atin ay mag-grow para ang iba naman ay maligtas din? Ang iba naman ay makakita na may Diyos na buhay na pwedeng magligtas para sa kanilang mga buhay? Amen. Dahil yan ang gusto ng Panginoon sa ating kalagitnaan, ang lumago at makita ang kaligtasan para sa ating lahat. Ano pa po? Sa papaanong paraan daw po nangyari ang kaligtasan? Sabi sa John 12, verses 23 to 24, sa Tagalog na lang po para mas maunawaan po nating lahat. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay,
mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Ipinapahayag po ng Panginoon kung ano yung sasapitin niya na kailangan niyang mamatay para tayong lahat ay maligtas. Kailangan ng isang sakripisyo para tayong lahat na naririto ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung fulfillment ng potential ng Panginoong Jesus na ibinigay sa Kanya ng Ama nung siya ay dumating sa lupa, yung potential na meron ang Panginoon is to save everyone who will believe in Him. Iligtas ang lahat ng maniniwala sa ating Diyos. Amen. Lahat ba tayo naniniwala sa ating Diyos na buhay? Amen. Praise the Lord. Kung ikaw ay naniniwala sa ating Diyos na buhay, balikan po natin yung mensahe ng Panginoon sa atin. Sabi po dyan, mayroong mga binhing na laglag sa matabang lupa. Ang matabang lupa daw po ay ang ating mga puso. Kaya po sa lahat ng nakikinig, nasa inyo po ang pagdidesisyon. Saan nyo po ilalagay ang mensaheng ito ng Panginoon? Sa matabang lupa ba o doon sa parte ng ating mga buhay na pwedeng mawala? Alam nyo po ang tao, hindi ko po ito na-share kanina, meron po tayong tinatawag na short-term memory loss. Meron po ang capacity po ng ating mga isip ay saglit lang po. Yung mensahe po na pwedeng meron kayong matanggap ngayon, pwede pong mamaya wala na. Kaya po ine-encourage ko ang bawat isa na yung maririnig po ninyo ngayon ay dalhin nyo po sa pinakamatabang parte ng inyong puso. Na isulat nyo po ito at patuloy na tanggapin mula sa Panginoon at hayaan itong lumago. At pagkatapos sinabi niya ng malakas, makinig ang may mga pandinig. Sige nga po, tumayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Yan, habang po tayo ay nakatayo, pwede na po kayong umupo. Yan, upo po ulit kayo. Huwag po kayong magagalit sa akin. Tayo po ulit tayo. Ayan. Praise the Lord. At sumigaw nga po ng amen ang lahat ng nakakarinig. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayong lahat. At sa lahat po ng ating mga viewers, you can comment down below, amen, kung naririnig po ninyo ang mensaheng ito. Bakit ko po yung ginawa? Sinisigurado ko lang pong naririnig po ninyo ako. Kasi naniniwala po ako ang mga taga JJ San Antonio ay nakakarinig. Kaya lahat daw po ng may pandinig sa lugar na ito ay makinig at ilagay ang salita ng Diyos sa inyong mga puso. Dahil ano pong mangyayari pag inilagay ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga puso? Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Ang nakikinig daw po ng salita ng Diyos ay yung nakakarinig at nag-iingat nito. Kaya ako po kayo pinatayo at pinaupo at pinasigaw ng amen. Kung sinisigurado ko lang pong narinig po ninyo ako dahil ito po ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Marinig ang salita ng Diyos. Ano pong sabi po sa salita ng Panginoon? Sa kanilang pusong tapat at malinis sila'y mamumunga dahil sa pagtsatsaga. Kung kayo po ay nagtsatsagang makinig at makinig at makinig ng salita ng Panginoon, naniniwala po ako, the seed of faith will grow and grow and grow sa ating mga buhay. Sabi po sa salita ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing and hearing the Word of God. Amen? Nagkakaintindihan po tayo ngayon. Alam na po natin yung tatakbuhin ng mensahe ngayong hapon na ito. Taas nga po ang kamay ng lahat ng mga kabataan. Yan. Kabataan po, kabataan. Naniniwala po ako, maganda ang plano ng Diyos sa inyong mga buhay. Sige po, ibaba nyo na po ang inyong mga kamay. Naniniwala po ako, maganda ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Maganda ang nais ng Diyos sa inyong mga buhay. Taas naman po yung kamay ng mga young at heart. Kasama po ako doon. Young at heart. Maganda rin po ang plano ng Diyos sa inyong mga buhay, kapatid. Walang nahuhuli at nauuna sa Panginoon dahil lahat tayo ay sabay-sabay na makikinig ng salita ng Panginoon at sabay-sabay hahakbang na makita ang malaking potensyal ng buhay na binigay sa atin ng Panginoon para sa Kanyang kaharian. Amen? Dahil bakit po natin kailangan maunawaan yung potensyal at pangarap ng Diyos para sa atin, makita yung purpose o layunin ng buhay natin, dahil meron po tayong kaaway. Tingnan mo yung katabi. Hindi po yan ang kaaway natin. Hindi po yan ang ating kaaway. Meron po tayong kaaway. Sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw, the thief only comes to steal,
kill, and destroy. Pansinin po ninyo, dumarating ang kaaway. At ang sumunod na sentence po doon ay, dumating ang Panginoon para tayo'y bigyan ng buhay. Bago pa man dumating ang mga kaaway na yan, bago pa man dumating yung malaking sitwasyon, bago pa man dumating yung mga kaguluhan sa paligid natin, at bago ang lahat, hindi po ako spy. Ha? Hindi po ako spy. Lumaki po ako sa JG, ha? Ano po? Bago pa man dumating ang mga kaguluhan sa paligid natin, bago pa man dumating yung mga gulo, yung mga problema, yung sitwasyon, tandaan po natin, una nang dumating ang Panginoon. What we need to do is to believe and believe and believe na merong gagawin ang Panginoon. Alam po ninyo, last week, ako po ay dinala ng Panginoon sa isang panalangin. Sabi ng Panginoon sa akin, basahin ko yung isang storya sa Biblia. At ito po yung natanggap ko doon. Sabi doon sa storya, do not be afraid, only believe. Ito po yung tagpo na pinagaling ng Panginoong Jesus, ang anak ng isang Romano. Isang government official, yung isang mataas na pinuno ng hukbo, at ang kanyang anak po ay may sakit at mamamatay na. Ano pong nangyari bago dumating ang Panginoong Jesus sa kanyang anak? Nagkaroon ng delay. Maraming nakasalubong ang Panginoon along the way. Hanggang nakasalubong ng Panginoon ang babaeng inaagasan for 12 years. Ano pong nangyari? Dumating ang isang alipin ng Romanong ito. Anong sabi? Ng government official. Ang sabi, wala na ang kanyang anak. Pero anong tugon ng Panginoon? Huwag kang matakot, maniwala ka. Do not be afraid, only believe. Yan po yung potensyal na meron tayo, kapatid. Do not be afraid, only believe. Maniwala tayo na may gagawin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Kapatid, maniwala ka na may gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Maniwala ka na maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung ikaw ay nakarinig na ikaw ay BO, Tangi, wala kang mararating, wala kang magandang ginawa, kapatid, yang sumpa na yan ay walang kapangyarihan. Dahil may kapangyarihan ang Diyos sa iyong buhay at maganda ang plano ng ating Panginoon para sa iyo. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Diyos sa ating buhay. At para po mas maunawaan natin, makita natin, ano ba ang potential na meron tayo? Paano natin mauunawaan yung magandang plano ng Diyos para sa ating buhay? To identify the good soil in our life. Saan ba natin dapat ilagay yung potential na meron tayo? Una, kailangan daw po nating eliminate yung seed of... Yung una po, the goal is to eliminate the seed dormancy to grow the seed in our lives. Kailangan daw po nating i-eliminate, alisin yung mga bagay na humahadlang para yung seed of potential na meron tayo ay mag-grow. Ano ba yung mga hadlang na yan? Ano ba yung mga humahadlang para hindi mag-grow yung potential na meron ka? Una po, kailangan po nating maunawaan na ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay bago ng nilalang. 2 Corinthians 5:17, hindi ko na po nailagay dyan. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. Ang lahat daw pong na kay Kristo ay bago ng nilalang. Lahat po tayo dito ay naniniwala ako tumanggap na sa Panginoon. At sa lahat pa ng hindi tumatanggap sa Panginoon, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Ang original plan ng Panginoon para sa atin ay magkaroon ng malayang ugnayan sa Kanya. Pero dahil sa kasalanan tayo ay nahiwalay. Kaya po sa lahat ng ating mga viewers online, kung bago ka lang nakikinig, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Pero dahil sa kasalanan tayo ay naihiwalay sa Panginoon. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating kalagitnaan. John 15:16. John 15:16, yung natin, God-given vision. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have an eternal life. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ibinigay ng Ama ang Kanyang bugtong na anak para ang sino mang maniniwala ay hindi mapapahamak. Ano pa po? Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa ating kalagitnaan ay wagas.
John 14:6, tama ba? John 14:6, tama. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus po ang nagsabi niyan. Yan po ang magandang balita ng ating Diyos na buhay. Kaya bago ka man o matagal na sa Panginoon, first time mo itong naririnig, kapatid, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Maganda ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Alam po ninyo, ang isang pinakamagandang gawin para sa atin, the message is for all. The potential na meron ang Panginoon sa ating kalagitnaan ay for all, para sa lahat. Nasa atin na lang po kung tayo ay maniniwala sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Ano pa po? For us to grow, kailangan daw pong makilala natin ang Panginoon. For us to grow, kailangan daw pong malaman natin ano ang posisyon natin sa Panginoon. Ang posisyon natin sa Panginoon, tayo po ay anak. Tayo ay tinawag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. Sumigaw nga po ng amen ang lahat ng anak ng Diyos sa lugar na ito. Amen! Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po, para daw po mag-grow yung seed of potential na meron tayo, the soul might rebel against the growth process. Ibig sabihin po, maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay. Alam natin kung ano ang gusto ng Diyos para sa ating buhay. Pero, minsan, yung gusto ng Diyos, parang hindi gusto ng ating puso't isipan at ng katawan. Di ba po? Ganito na lang, para sa simpleng illustration, love your enemy. Di ba po? Ang hirap ibigin ng ating mga kaaway. Pero kagaya ng Panginoong Hesus, na tayo ay tinuring na mga kaaway dahil sa pag-ibig ng Diyos na buhay, tayo ay niligtas ng Panginoon. Mga kaaway na ngayon ay inibig at iniibig ng Panginoon at sa pamamagitan ng pag-ibig na yan ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, hindi na tayo kaaway ng Panginoon. Amen? Kaya po, yung pusong meron tayo ngayon ay puso ng Panginoong Hesus. Na kaya kahit ayaw nating magpatawad, kahit galit tayo sa ating kaaway, kahit galit po tayo sa China, i-bless po natin sila. The only thing that we can do is to give praise to the Lord and live the battle for the Lord. Ibigay ang laban para sa Panginoon. Kasi hindi po natin kaya. Kung magkaguluman talaga, saan tayo pupunta? Ako po, feeling ko ligtas ako. Kasi, ano ko sila, hindi, joke lang po. Hindi po, joke lang po ako. Siyempre, hindi po natin alam kung saan tayo pupunta. Amen po? Hindi natin alam kung anong gagawin. Pero dahil merong tayong Diyos na buhay at makapangyarihan, kaya niya tayong iligtas at ingatan. Naniniwala ba kayo doon na dumating man yung pagkakataon na magkagulo, ay ililigtas tayo ng Panginoon? Nasulat naman po sa Biblia na magkakagulo sa iba't ibang paligid ng mga bansa at magkakaroon ng maraming digmaan. Pero maniwala po tayo sa kapangyarihan at kakayanan ng Diyos na meron tayo, na meron para lumago sa ating mga buhay, na kahit ayaw ng ating mga katawan sa sinasabi ng Diyos para sa atin, gawin po natin. Minsan, sinasabi sa iyo ng Diyos, gamitin mo ang iyong buhay sa pag-awit sa Kanya. Pero Lord, hindi ko alam kung para dyan ako. Hindi ko alam kung dyan ba talaga ako lalago. O meron kang kakayanan na nakita sa iyong sarili pero hindi mo alam kung paano gagamitin. Minsan po ang pinakamatinding kalaban po natin ay hindi naman ng ibang tao. Hindi naman si Taning minsan talaga ang nagiging kalaban natin. Ang nagiging matinding kalaban natin, nagiging pinakamahirap na harapin natin ay ang ating mga sarili. Pero pag mas malaki ang Diyos sa ating mga buhay, kayang-kaya po nating lumago. Amen? Pwede po ba nating hawakan ang ating mga puso? Sige, at pumikit po tayo. Ipanalangin ko po kayo. Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso. Hayaan mo na makita naming lahat ang potensyal na binibigay mo sa amin. Hayaan po ninyo na mabuksan ang spiritual naming mga mata, pandinig, at kakayanan upang makita namin ang nais mo para sa aming mga buhay. Panginoon, maging sa nanonood
ng live streaming na ito, katagpuin nyo rin po sila, Panginoon. Makita po nila ang kakayanang ibinigay mo sa aming lahat. At sa pusong ito, Panginoon, manahan ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sabi po sa salita, sige po palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po sa salita ng Panginoon, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Gusto naman po natin, pero may kalaban tayo. What we need to do, anong kailangan daw po natin gawin, ay magbantay at manalangin. Para daw po hindi tayo mahulog sa temptasyon. Once the word gets into our soul, the seed is going to open up and life is going to flourish. Pag ang salita daw po ng Diyos ay pumasok sa ating mga puso, ang binhi daw po ng salita ng Panginoon ay mabubuksan at papasukin ito ang ating mga puso at ito ay lalago. Nais ba nating lumago sa salita ng Panginoon? Simulan po natin. Simulan po natin sa pagkilala sa buhay na Diyos na meron tayo sa ating kalagitnaan. Pangatlo po, we will bear fruit when our soil is good and conducive to growth. Tayo daw po ay lalago kung ang ating sisidlan daw po ay magandang paglagyan ng binhi para lumago. Naniniwala po ako sa ating lahat na bukas ang puso para sa salita ng Panginoon. Gusto niyang gamitin ang ating mga buhay, ang ating mga puso para sa isang magandang sisidlan at para daw po tayo ay lumago. Nais po ba nating lumago? Amen. I-define muna natin, ano ba yung karakteristik ng spiritual fruit na meron tayo? Ang spiritual fruit na meron tayo ay visible. Nakikita daw po ang bunga. Di ba po? Nakikita po ang bunga sa ating kalagitnaan. Una, yung fruit na binigay sa atin ng banal na spirito. Ano po yung fruit na binigay sa atin ng banal na spirito? Mamaya po babasahin po natin isa-isa. At ano pa po? May pagbabago. May transformation. Kaya kapatid, huwag ka nang magtaka na habang nakikilala mo ang Panginoong Hesus, habang kinikilala mo ang ating Diyos na buhay, para bang hindi mo na gustong balikan yung mga bagay na hindi na kalooban ng Panginoon. Huwag kang mag-alala at huwag kang matakot dahil hindi ikaw yan. Yan ay bunga ng banal na spirito sa ating kalagitnaan na tayo ay binabago at binabago at binabago ng Panginoon. Amen? Amen. Ano pa po? Pangalawang karakteristik, fruit does not consume itself. Ang bunga daw po, hindi nito kinukonsume ang kanyang sarili unless it is rotten. Sabi nga po sa isang kasabihan, maglagay ka ng bulok na kamatis sa isang basket na puno ng kamatis. Ano pong mangyayari sa mga kamatis? Mabubulok. Yun lang po yung pagkakataon. Huwag po nating hayaan na yung bunga na meron tayo ay makontaminate. Huwag po nating hayaan na yung tinanggap nating binhi ng kaligtasan o binhi na nanggaling sa ating Diyos na buhay ay makontaminate. Tulungan po natin ang isa't isa na lumago sa pagkatawag ng Panginoon. Tulungan po natin ang isa't isa. Mag-akayan po tayo para sa kaharian ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng nanonood sa ating online stream, hindi ka nagkamali na nagstay ka ngayon at nakikinig dahil maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Gusto kanyang katagpuin at gusto kanyang makilala. Hinaanyayahan kang bumalik ng Panginoon. Bumalik ka na sa Kanya dahil mahal ka ng ating Diyos na buhay. Pangkatlo pong karakteristik, fruit always for the benefits of others. Ang bunga daw po, laging nagbebenepisyo rin para sa iba. Hindi lang po ang bunga para sa atin. Hindi lang po ang bunga ng kaligtasan ay para sa atin. Dahil ang bunga ng kaligtasan ay para rin sa iba. Kaya nga po tayo ngayon nag-upgrade at ginagamit ng technology para ngayon sa mga nakikinig online, makarating din sa kanila ang bunga ng kaligtasan. Amen? Bunga ng pag-ibig ng Diyos, bunga ng pag-ibig ng Ama mula sa langit, na kahit ang bugtong niyang anak ay kaya niyang ibigay para sa ating lahat na nakikinig ngayon, ay makarating ang bunga ng kaligtasan at ang buhay na kaganap na kaloob ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Sabi po sa Galatians 5:22-23, but the fruit that the Spirit produces in a person's life is joy,
love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against this kind of things. Wala daw pong batas sa bunga ng banal na spiritu. Yung iba po, yung ibang potensyal, ginagamit sa mali. Hindi po natin alam kung ano yung meron sa paligid natin. May mga potensyal na ginamit para makasakit, para makawasak ng ibang buhay, pero yung potensyal na binigay sa atin ng Panginoon ay potensyal para makapagligtas. Amen? Sino po ang tutugon sa hamon ng Panginoon sa Jesus the Great I Am, San Antonio, to go, bear fruit, and that fruit should remain? Magsabi ng amen. Hallelujah. Naniniwala po ako, kagaya po ng pananampalataya ni Pastor Rowel kanina, na hindi lang 2 service, hindi lang online service, meron po tayong 4 service na mararanasan. Amen? Pero hindi po yan kaya ni Pastor Rowel at ng team niya lang. Kailangan niya po kayo. Kailangan po tayo ng Panginoon. Para po magawa, kasi kung si Pastor Rowel lang po ang lahat sa 4 na service na yan, ay baka hindi po kayanin ni Pastor Rowel. Baka hindi po natin ma-enjoy na kasama si Pastor Rowel kung siya lang po ang lahat na kailangan natin dyan. Maagang uwi sa Lord. Kaya po sa lahat din ng nanonood, you have a great potential. Kung nasaan ka man, pwede kang magpagamit sa Panginoon. Pwede kang maglingkod at sumunod sa ating Diyos na buhay. Sa ating lahat na naririto, pwede rin po kayong magpagamit sa Panginoon. Hiring po ang Lord. Hiring po ang JGA San Antonio para sa gustong maglingkod sa Panginoon. Yun nga lang po, talagang may development process tayong kailangan pasukin. Una, kailangan nating makilala ang Diyos na buhay. Kailangan nating mamuhay ayon sa pamantayan ng Panginoon, how to live a Christian life, hanggang sa i-develop tayo sa School of the Workers ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At para ma-awaken talaga ang ating mga potential, gusto ko pong magkwento sa inyo ng isang storya. Itong storya po na ito, yung lugar po na yan ay tinatawag na Death Valley. Bago po magkaroon ng maraming bulaklak dyan sa lugar na yan po ay nasa California. Bago po magkaroon ng maraming magagandang tanawin sa lugar na yan po ay isang malaking desyerto. Naganap po ang isang climate change. Kaya po sa lugar na yan ay bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang ulan na natanggap ng lugar na yan na tinatawag na Death Valley ay ulan na pang-1 taon. Ano pong nangyari nung bumuhos ang isang malakas na ulan sa lugar na yan? Nangyari po, yung mga binhing nasa lupa na hindi nadidiligan at umulan man ng saglit siguro bago yung ulan na pang-1 taon, baka hindi umaabot sa seed o sa binhi. Pero dumating ang pagkakataon na pinaulan ng Panginoon dahil sa climate change. Yung pang-1 taon na ulan, naabot yung mga binhi na hindi naaabot ng tubig. At ano pong nangyari? Nagkaroon ng breakthrough. Yung external factor ng isang binhi ay nagkaroon ng breakings. Ano pong nangyari? Nagkaroon na tinatawag nating super bloom. Naniniwala ka ba na sa buhay mo magkakaroon din ng super bloom? Gusto mo ba, ang tanong, gusto mo bang makaranas ng super bloom sa iyong buhay? Yung dryness ay papalitan ng bunga ng Panginoon. Yung dryness na pwedeng nararanasan mo ngayon ay magkaroon ng breakthrough at patuloy na maranasan ang kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Gusto mo ba yon? Sige po, tinatawagan ko po ang ating worship team. Kung gusto mo yan, pumikit ka, kapatid. At hinahayaan natin ang pagkilos ng banal na spirito sa ating kalagitnaan ng siyang kumilos talaga. Kapatid, huwag mong intindihin yung yung iyong mga katabi. Kung ikaw ay nanonood online, just focus yourself sa ating Panginoon. I-focus mo lang ang iyong sarili para sa ating Diyos na buhay. At kung ikaw ay nandito sa ating worship hall, panandalian tayong pumikit. At isipin mo, tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, ano ba yung potential na binigay mo sa akin
para magamit ko sa iyong kaharian. Panginoon, paano mo ba ako gustong gamitin? Panginoon, sa papaanong paraan ka makakakilos sa aking buhay? Kapatid, kung gusto mong magpagamit sa Panginoon, gusto mong makita yung malaking potensyal mo sa kaharian ng Diyos, by faith, tatayo ka sa iyong upuan at sasabihin, Lord, ako yon. Gusto kong magpagamit sa iyo. At kung ikaw ay nanonood at gusto mong mabuksan ang iyong potensyal sa iyong pakikinig, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ako yon. Gusto kong magpagamit sa iyo at makita ang aking potensyal. At habang ang lahat po ay nakapikit at sinisikap na tanungin ang Panginoon, salamat sa lahat ng tumayo. Salamat sa lahat ng nanampalataya sa Panginoon. At ngayon, kung nais mo, pupurihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng isang awiting ito at ibibigay ang ating buhay sa Kanya. Hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pangalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pangalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay. Pwede bang purihin natin ang Panginoon kung nais mong magpagamit sa Diyos? Gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pagkalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalaki. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pangalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, nang ikaw ay sambahin.
wagas na pagsintay iyong bigin. Kalakip ng awitin. Sa huling pagkakataon, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-along puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin. Kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay. Wagas na pagsintay iyong tingin. Kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong tingin. Kalakip ng awitin. Panginoon, gaya ng dagat, hayaan mo ang mga buhay namin ay maging talagang gaya ng dagat na patuloy maglilingkod sa iyo, Diyos. Sa lahat ng naririto, Panginoon, gisingin mo yung potensyal na meron ng bawat isa. Talagang magpagamit kami sa iyo, Panginoon, at talagang hanapin at mauhaw para sa iyo, O God, at ang aming mga buhay ay binibigay namin sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-iingat at patuloy na maggagabay sa aming lahat. Ang lahat ng nagnanais makilala ang Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sa lahat po ng ating viewers, you can comment down below, hallelujah. At patuloy po namin kayong ini-invite na suportahan at i-share ang live videos na ito para sa inyong mga mahal sa buhay, mga classmates at mga Facebook friends at sa lahat ng social media platforms. Just click share button at marami po ang maabot ng kaligtasan ng Panginoon. Ito po si Kuya Jerwin at bumabati po sa inyong lahat ng Shalom, Shalom, Shalom. God bless you, people of God. God bless po, Kuya Jerwin. Giving na po tayo. Bukod po sa pag-ibig ng Diyos, ang foundation po ng ating pakikipagrelasyon sa Lord ay kung alam po natin na ang Diyos natin ay mabuti. Na tayo po ay sigurado, no, na patunayan natin na ang Diyos natin ay mabuti. Pero pagdating po sa ating pagbibigay, may kinalaman po ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. So mahalaga po na napatunayan po natin na tapat ang Diyos sa ating lahat. Amen ba? So dahil napatunayan po natin na tapat ang Diyos, na hindi po siya nagkukulang, anuman po ang ating mga pinagdadaanan, dahil po siya'y tapat, tayo po ay magpapasalamat sa Kanya. Amen ba? So sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Medyo maikling testimony. Gusto ko lang pong itaas ang Panginoon. Ako po ay niloob po ng Lord na ako po ay makapunta sa ibang bansa ng libre. At alam niyo naman po na ako ay andito lang po naman ako sa church. At yun po, libre po ang ginawa ng Lord, nakaalis po ako. Kumbaga nakita ko po ang katapatan ng Panginoon, hindi po sa aking kalagayan, no? Hindi po nakabase sa ating kalagayan, kundi sa katapatan po ng Diyos sa atin. Amen ba? So magpe-pray na po tayo. Salamat po, Panginoon, Lord, sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. Tunay na hindi po kayo nagkukulang, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat ng iyong ginagawa. Hindi lamang po, Lord, sa pinansyal, Panginoon, kundi sa lahat ng bagay, Panginoon, sa aming lahat, Lord. Salamat po. Patuloy kang purihin, sambahin, Panginoon, O God, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Let every day that has breath praise the Lord.
praise the Lord. Let every day that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Let every day that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, worship team. So, alam nyo ba ang pinakamasarap gawin sa mundong ito? Hulaan nyo yung pinakamasarap, pinakamasayang gawin habang nabubuhay. Hulaan nyo kung ano. Mag-SM. Magpagamit kay Lord. At ang paglilingkod sa Lord, it's the greatest privilege. Imagine, ang Lord, pwedeng hindi tayo gamitin, pero patuloy na maluluwalhati siya. Kahit wala tayo, patuloy pa rin siyang madadakila. Kaya, binibigyan lang tayo ng pagkakataon ng Lord na talagang makibahagi sa kanyang kadakilaan. At yung paglilingkod pa, yung kakayahan, manggagaling din sa kanya. Kaya ang gusto lang niya ay pusong naghahangad na mataas ang Panginoon. Si King David, di ba, isa lang siyang pastol. Nagkaroon siya ng desire, pinili siya ng Lord. Ano nangyari kay King David? Naging hari. Therefore, kung empleyado ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Lahat ibibigay sa'yo, madakila lang ang pangalan niya. So, announcement na po tayo. Every Sunday, 2:30, Children Ministry. Ayan po, patuloy nating suportahan ng children, yung mga anak natin, apo natin, hayaan nating ma-involve sa Children Ministry. At sigurado, magkakaroon tayo ng mga anak na habang lumalaki, nagiging masunurin, nagiging sweet, at nagiging napakabait na bata. Naranasan namin niya kay Joseph at kay Sarah. Ang ating pong Sunday worship service, first ay 2:30 to 4, second service 4:30 to 6. Patuloy po tayo mag-invite. Sabi mo sa katabi mo, invite ka na. Yes, doon po sa cell group namin. Ang sipag mag-invite ng mga kasama natin dyan sa Villamore family, sila Mama Lynn, sila Papa Jer, sila Jaymar at Angelo. Ang sipag mag-invite ng mga yan. Kaya maaring talagang yung potential lalong umusbong kapag tayo nagpapagamit. Isa pa, sabihin natin sa katabi natin, invite pa more. Okay? Invite pa more. Mahal nyo ba ang inyong mga mahal sa buhay? Invite nyo sila. Mahal nyo ba ang best friend nyo? Invite nyo sila. Mahal nyo ba si kumare? May kumare ba kayo? Kumpare. Ayan, invite natin yung mga gusto nating maligtas. Okay? So, ang ating pong midweek service sa Wednesday, 5 o'clock, ay lahat po ng workers at leader magkita-kita. At kung gusto mo maging worker, invited ka sa Wednesday. So, ano pa? Meron po tayong prayer request paper sa ating board. Pwede nyo pong isulat dyan at ilagay o ibigay sa leaders o workers na aming pagtutulong-tulungang ipanalangin. Okay? So, meron pa. Yung ating po na i-promote na kanina ni Brother Jerwin, patuloy po natin itong i-share, i-subscribe, i-promote, at patuloy po natin itong i-like. Okay? YouTube, meron din po. Subscribe. No, i-like natin, i-subscribe natin, i-share natin. Yan. Okay, tayo na po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. So, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ni Brother Jerwin. Sa napapanahong mensaheng binigay mo sa amin through him.
Hayaan mo, Panginoon, yung kakayahan, yung potential na nilagay mo sa amin ay talagang lumabas. This seed of light, this seed of salvation is also called the seed of greatness. And this seed of greatness, Lord God, is designed to manifest to glorify your name. Lord, pinili mo kami so that in us and through us, you may be lifted high, that you may draw all men unto you. Mapapurihan ka at madakila. Salamat sa isang pribilehyo na gusto mo kaming i-hire, gusto mo kaming gawing mga employee mo, Panginoon, upang matanggap namin ang lahat ng benepisyo na gustong-gusto mo para sa iyong mga naglilingkod sa iyo. At sa aming pag-uwi, ikaw ang patuloy na madakila sa aming buhay. Ikaw ang patuloy na mag-ingat sa amin. Inaangkin namin ng dakila mo pag-ibig, aming Amang Diyos na nasa langit, ang masaganang biyaya ni Kristo Jesus na aming Panginoon, ang kapangyarihan at pangunguna ng banal na Espiritu sa buong linggong ito ay mapa sa amin by faith in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. God bless you. Woo! Praise the Lord, oh my soul. My soul! Praise the Lord. Oh, I won't be My quiet. soul! I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise, let everything, oh my soul. Lahat ng may hininga, purihin na, Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin na, Panginoon.